Pumailalim sa naglalakihang gulong ng trailer truck ang isang senior citizen sa Tondo, Maynila. Patay ang 60 anyos na lola na tatawid sana. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima at driver ng truck na hawak na ng pulisya. Sa Quezon City, isang security guard ang patay matapos umunong mahulog sa EDSA Aurora Underpass at magulungan ng tanker. Ayon sa driver ng truck, nakita niyang may nahulog sa harapan niya pero hindi niya namalayang tao pala. Posible siyang maharap sa reklamo. Kabalintunaan sa biyayang hatid na dinumog ng mga isda sa Binangonan Fishport sa Rizal ang pagkalugi naman ng mga may-ari ng nasirang fish cage sa Laguna de Bay, bunsod ng bagyo. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Pakyawan ang bentahan ng isda dito sa Binangonan Fishport sa Binangonan, Rizal. Mura kasi ang mga isda rito. 80 pesos per kilo ang malalaking bangus, habang 25 to 30 pesos per kilo ang maliliit. 40 pesos per kilo ang tilapia, at 30 to 40 pesos per kilo ang mga naglalakihang maya-maya na ito. Dahil sa pagkasira ng mga fish cage doon sa Laguna de Bay, ganito na raw karaming mga isda. Yung nahuhuli ng mga mangingisda simula pa noong Miyerkules. Kabilang nga doon sa kanilang mga nahuhuli, itong maliliit na bangus na kung tutuusin, kung nasa loob ito ng fish cage, ay hindi pa panahon para hanguin. Yung mga iba po, bumaligtad po ang lambat, kaya mga naglusutan. Pagkatapos po ng bagyo, tsaka po kami lumalaot. Kasi po nasisira yung ibang pispan, malabas yung bangus. Pero pag wala pong bagyo, Mahina po, mahina. Minsan po wala. Pakyawan naman kung mamili ang mga dumayo pa mula ibang lugar. Sobrang saya po. Mas maganda kasi pagkakitaan to kasi mababa. Sa gulay naman, tumaas ang presyo ng mga galing sa Benguet na binibenta sa Mega Q-Mart. Pinagkakasya na lang po. May okasyon lang po kasi yung retail talaga matumal. Ang baboy na natili ang presyo habang ang manok tumaas ng 10 piso kada kilo. Tumaas din ang presyo ng ilang gulay sa Litex Market. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Dahil daw sa away sa kontador ng tubig, nagkabarilan ang dalawang magkaibigan sa Antipolo City. Patay ang biktima na pinatira lang umano ng suspect sa kanyang bakanting lote. Ayon sa Antipolo Police, nauwi sa pamaril ang pagtatalo ng dalawa. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at tuhod ang biktima na dead on arrival sa ospital. Tumakas ang suspect pero nahuli rin. Depensa niya, ang biktima raw ang unang nagpaputok ng baril at gumanti lang siya. Nakakulong siya ngayon at maharap sa reklamong homicide. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. All smiles sa City of Smiles, Bacolod na nagdiriwang ng Mascara Festival. Highlights ang Electric Mascara Float Parade at Electro Ika Diva. Nakisaya si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez na hurado rin ng patimpalak. Ready na rin sa Kapuso Fiesta ang Sparkle Stars na sina Kailin Alcantara, Michael Sager at Roxy Smith. Tumawa at matakam sa newest afternoon cooking talk show na Lutong Bahay kasama si Sparkle star Mikey Quintos. Humanda na sa pankwentuhan with a twist, showcasing the favorite dishes ng ilang personalities. Bukas na po yan sa GTV at 5:45 p.m. Busy si Kapuso star Rocco Nacino sa pag-organize ng fighting events for Pinoy mixed martial artists. Goal daw niyang maipakita ang world-class skills ng mga Pinoy sa MMA. Willing din daw siyang ituro kay Ruru Madrid ang ilang alam niya sa martial arts, lalo't magkakasama sila sa book 2 ng Kapuso Action Series na Lolong.